doon sa violation nila, anong kaparusahan Bayad ng multa. ang ipapataw after na ma-complete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung Oo. dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan. At yun Pagka katulong o empleyado, pagka merong pinagnakawan nyo yung amo nyo o may nakuha kayong gamit, kahit hindi totoo, kulong kayo. Pero pagka yung mga amo nyo hindi binayaran yung benepisyo nyo, multa lang Okay, sila. kailangan Compute. Galing. bayaran. And then, anong parusa? Galing. Anong parusa? Anong parusa? Parusa. Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo Totoo. nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Absuelto na. Kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Trending. Napanood nyo naman po yung ating intro. Talagang medyo uminit itong si Senator Rapi Tulfo dito sa hearing, no? Unfair nga naman po sa ating mga manggagawa na pagka yung mga manggagawa na pag-initan ng amo, na pagbintangan na merong kinuha o ninakaw, kulong kagad, qualified theft, yung manggagawa. Pero itong mga amo, pagka hindi binabayaran yung SS, pag-ibig o kung ano pa mang kailangan bayaran nilang benepisyo para sa kanilang manggagawa, pagka hindi po nila ginawa yun, multa lang sila. Itong mga manggagawa, kulong. Itong mga amo, multa lang. Kaya po ngayon mga kababayan, ang isinusulong nitong Senator Rafi Tulfo, na kung sakaling napatunayan na itong mga employer, hindi lang itong si Franz Ruiz, pati yung iba pang mga merong trabahante, pagka hindi binabayaran yung mga benepisyo ng kanilang mga manggagawa, dapat patikaman din sila ng kulong. Sang-ayon po ba kayo doon mga kababayan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa comment section, na lahat ng mga employer na hindi nagbabayad ng SS Pag-ibig o kung ano mang benepisyo na dapat bayaran nitong mga employer na to, dapat po ba silang makulong? I-comment nyo lang po sa baba ng ating pag-uusapan yan sa comment section. Para doon sa mga manggagawa dyan, tindero sa palengke, sa tindahan, kung ano pa man, tanungin nyo po yung mga employer nyo kung binabayaran yung SS Pag-ibig nyo. At kung hindi, hingin nyo po sa kanila dahil karapatan nyo po yan. Pero bago po yan, pakilike ng ating video, isang mabilis na like po para lagi po kayong updated sa ating mga video. Isang mabilis na like at kung inyo pong mamarapatin, napakasaya po namin kung pipindutin nyo po yung subscribe button dito sa gilid. Ayun na nga no mga kababayan, dito sa pagdinig ng Senado, pati itong si Senator Rapi Tulfo at Senator Jinggoy Estrada, hindi na po nakapagtimpi at talagang pati yung abogado nitong si Franz Ruiz, yung abogado, ginagawa lang po niyan trabaho niya. Bayad po yan Talagang karapatan naman po nitong si Franz Ruiz na magkaroon ng abogado. Pero hindi lang po natin maatim na itong abogado na to, ang pinagtatanggol niya, talagang harapan na pong nagsisinungaling. Bakit niya pa kinuha yung ganyang klaseng kliyente, no? Bagay, hindi naman pwedeng wala magre-representa sa kanya sa korte o dyan sa Senate hearing. Kaya okay na rin po siguro. Pero ang problema po dito, hindi po makasagot itong si Franz Ruiz kung hindi siya kumukonsulta sa kanyang abogado. Halatang hindi niya alam yung sasagot niya kung hindi siya tuturuan. Ibig sabihin, meron po talaga siyang itinatago. O di naman kaya, natatakot siya na mabunyag o malaman ng ating senador yung kanyang mga tinatago. Kaya kailangan niya munang kumonsulta sa kanyang abogado. Huwag natin patagalin ito mga kababayan. Sabay-sabay na po natin panoorin ang pinakalitas na kaganapan dyan sa Senado. Ito na po ang buong video. Like. Mga kababayan, isang mabilis naman na like po dyan at kung inyo pong mamarapatin, pasubscribe na rin po. Maraming salamat po. Meron po masesermonan dito sa video na ito. Umpisa na po natin mga kababayan. Hirapan lumantad yung iba. Siguro Isa na lang po, natatakot Mr. o Chair. baka malayo na yung tirahan. Okay, isa na lang po, Mr. Chair. Kakatakot talaga Okay, itong mag-asawa nandito na si itong Chairman? klase. Okay. Bang Meron klase tayong po sila. kasambahay law na dapat ang mga kasambahay ni-register sa barangay. Totoo yan. Kasama Kayo ba ay nakaregister, ni-register sa barangay na nasa household ni Mr. Miss Ruiz? Wala po. Hindi. Ako po, Opo. At bakit daw? Batas yun panibagong kaso po yan sa Yun dole. pong hindi ko po alam. Okay. Mr. and Mrs. Ruiz, nung last time nandito tayo, sabi nyo, edukado kayo, so alam nyo ang ginagawa ninyo. Edukado. Bakit hindi nyo ni-register
sa barangay. Mas okay pa pong tawaging hindi po ako edukado kaysa ganyan ang ginagawa mo po sa inyong kapwa-tao, no? Mas maigi pa na tawagin kayong hindi edukado kaysa ganyan ang ginagawa niyo sa inyong kapwa-tao, kagaya ng ginagawa ni Franz Ruiz sa kanyang mga kasama sa trabaho o kasambahay, kung ano pa man yan, no? Mas maigi pang maging hindi edukado. Ang mga kasambahay ninyo at batas yun Edukado. na dapat nireduce sa mga kasambahay at dapat binibigyan ng benefits sa mga kasambahay. Bakit hindi Correct. ginawa? Your Honor, hindi naman po sila mga kasambahay. Ayun, No? Anong tawag mo loophole. sa kanila? Kasama sa bahay. Kasambahay, kasama sa bahay. Kaya Correct. tinawag ng kasambahay. Correct. Anong tawag mo sa kanila kung hindi sila kasama sa bahay? Nagtatrabaho po sila Alipin. sa tindahan, Your Honor. Nagtatrabaho sila sa tindahan, Helper, stay in ganon. sila kasama sa bahay. Di ba, stay in sila? Saan sila tutulog? Sa bubong? Natutulog sa bahay mo, di ba? Pagmamayari mo, pamamahay mo, di ba? O, kasama sa bahay. Kasambahay. Bakit Correct. di mo ni-register? And yet, magtanong ka sa lawyer mo. Andiyan yung lawyer mo, bulong ng bulong. Tanungin mo. Ano magandang sagot? Bakit hindi ni-register mo, ninyo, itong inyong mga kasambahay na batas yan? Sige, bigyan kita ng 10 seconds. Magbulong muna. Ikaw, lawyer, bulungan mo tong kliyente mo. Sige, go ahead. Yan. Bulungan mo na. Sige. Lapit Nahiya yung pa tenga kayo, mo. magbulungan na kayo. Ikaw, lawyer, lapit. Lapit. Lapit, Sige, lapit. Hindi ka nagkakalinigan eh. Hindi sila Ikaw, kasambahay, ano, mga Mr. helper Ruiz, lang gusto yan mo ng sumali sa bulungan. sagot Kayo nito. mga bulunggang. Sige. Bulog. Sige. Ano Bulunggang. magandang sagot? Ano? Okay na. So, bakit hindi mo ni-register? Batas yan na dapat ang lahat ng mga kasama natin sa bahay, maliban lang sa ating mga relatives, kung nagtatrabaho sa atin, kailangan nakaregister sa barangay, on record, para masiguro na sila'y protektado, na sila ay napahalagaan ng batas na kung tawagin kasambahay law. At kasama dyan, dapat meron silang full benefits. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Now, answer me. Tama Sapat po na yan, ba yung correct. binulong sa'yo ng abogado mo? Your Honor, hindi naman po sila mga kasambahay. Sila ay mga nagtatrabaho sa tindahan namin. Helper. Yung Oh. tulugan po nila sa amin, ayun ay another benefits lang na binibigay ko sa kanila na libre ang tulugan, libre ang pagkain. Ayun. No, Yun po. hindi mo ako naintindihan eh. Oh. Nagtatrabaho sila sa tindahan. Okay, kung nagtatrabaho sila sa tindahan at hindi sila kasambahay, so they are worker. So therefore, kung worker sila sa tindahan ninyo, then dapat minimum wage sila na magkano ba yun sa Batangas? Ang minimum wage. Magkano? Hindi, yung daily. Your Honor, Occidental po kami, hindi po kami Batangas. Mindoro. Saan? Sa Occidental. po. Okay. Therefore, kung siguro hindi mo sila kinukonsider na kasambahay, kinukonsider mo sila as worker. Anong klaseng worker? I-define mo. Industrial? Laborer Ayan. lang po kasi maliit, Okay, sige, maliit lang po laborer. yung Sige, tindahan laborer. namin. Now, kung laborer sila, dapat ang sweldo nila is 264 pesos per day. Ayun. Ito yung sa Mindoro noong 2020. Oh, Ang tanong, magkano 264. pinapasweldo? Oh, yan. at meron dapat full benefits. So Ayun. dito may violation na naman kayo. Violation Sige, na gusto naman. mo lumusot. Kasi Oh. pagkasambahay, maaaring mas mababa sa 264 kasi stay in nga. Hmm. Ano na? Sagot. Oh, attorney, ano na? Sige. Your Honor, si Pau Pau po ay hindi ko tao at hindi ko nakita ang kanyang anino sa aking tindahan mula nagtayo Naku ako po! ng tindahan. Senator Tulfo, Yung istorya po ni Pau Pau, mahirap pong anuhin yun, mahirap pasinungalingan, mahirap gawin. narinig mo yun, alias Pau Pau, hindi ka raw tao, hindi ka nakita, ni anino mo raw, hindi nakita ron. Yung tao po ako, sir, pero Okay, tao ka, nagtrabaho oo. po talaga ako sa Hindi kanya. hindi raw nakita hindi raw nakita kahit anino mo doon. Hindi niya po kasi talaga ako maalala, sir. Gawa po ng 2 weeks lang talaga ako doon. So, Okay. kinalimutan po talaga. Sige, sa sandali sarili. lang ha. Sige, alisin muna natin si Pau Pau. Sige. Sino sa kanila
ang aaminin mong tao mo? Sige, magagawa Ayan. sa'yo. Turo mo sa akin Ayan. yung sabit na aaminin mong tauhan mo. Pwede sa Magkakaalaman tindahan o tayo dyan. kasambahay. Turo mo. Sino? Si Patrick, si GM, Patrick. Okay, si Patrick. Kuya Dudong, So si Patrick, Oh, worker mo si Kuya Dodong. o kasambahay mo? Rebre rin po, tagakuha ng baboy. Tsaka si Nanay. So ano tawag sa worker? Opo. Okay. Patrick, magkano ang sweldo mo? Nag-start po ako doon 7.5. 7.5. Magkano arawan mo? Nasa 200 po may. 200. Magkano eksakto? 200. 7.5 po. Hindi, magkano? 200? Kasi 264 ang noong 2020 daily. Doon sa Yung Mindoro. Saktong ano. Magkano? 264 ba? Okay, sige. Habang tinitingnan mo yung listahan mo, meron ka bang benefits? May SSS, Pilat Pag-ibig ka? Wala po. Ayun. Okay. Ayun. Nababayaran ka naman, excuse me. Nababayaran ka naman? Opo. Buo ang sweldo mo? Hindi po kasi po may mga bali po kami. May mga Bale. minus di bale. I-minus mo yung bale. Doon sa sweldo mo. Kumpleto na tatanggap mo? Opo. Alright. So, ngayon, tinitin niya kung magkano yung sweldo niya. Talaga eksakto. Si Patrick, inamin mo na tao mo, worker mo. Now, bakit wala siyang SSS, PhilHealth, Pag-ibig at batas yan? Nasa batas natin yan. Bakit? Sagot. Sige, lumapit ka pa, Sa- pabulong ka sa lawyer mo. Sagot, Madam Franz. Your Honor, yung mga is nila na kulang ay minaisampa na po sa amin sa dole. Ano? Ayun. May yung mga is po nila at saka yung sinasabi niyo po, nakakulangan ng mga benepisyo nila ay minaisampa na sa amin sa dole. No. Bakit hindi mo sila kinuna ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Kasi- Bakit wala sila? Your Honor, nung start niya 7.5, sunod na buwan po agad, mataas agad ang sahod niya, 9,000. Naku Hanggang po. ngayon po, 10,000 na po. No, it doesn't matter. Kahit na 100,000 ang isahod mo sa Di kanila. ganun yun. Again, nasa batas natin, kailangan may benefits na SSS, PhilHealth, Pag-ibig ang lahat ng magagawa. Regardless kung magkano Correct. sweldo na pag-usapan ninyo. Correct. Your Honor, yung kulang, kung ano po yung kulang namin, inasa dole na po yung aming may No, Ah. pakisagot lang. Bakit hindi mo kinunan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig si Patrick na inamin mong empleyado mo na kinonfirm niya, yes, totoo, empleyado ako. So bakit hindi mo kinunan ng benepisyo na nasa batas natin yon? Pakisagot lang. Grabe po yung mga yung mga ibang amo, no. Ibang klase po, no. Doon nga sa 5,000 ni Nanay LB, nahihirapan siyang magbayad. Doon pa kaya sa SS Pag-ibig, no? Lawyer, bulungan mo pa na maayos. Kulang pa yung bulong mo. Galingan mo, lawyer. Bulong mo sa kanya. Tanggal ka ng face Pakisagot mask, lang. lawyer, So, para makita nag-violate ka ka ng namin, no? batas by not giving Patrick the benefits na sinasabi sa batas natin, nakasal sa batas natin ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, meron kang violation. Lumabas ka sa batas natin, sa labor Correct. law natin. Correct. By the way, kung umabot po kayo sa bahagi ng video natin na to, isang mabilis na like naman po dyan. Maraming salamat. Your Honor, yung kung ano man po yung pagkukulang namin, sasagutin naman po namin kasi may kaso naman na sa Naku po. dole. So, ibig sabihin, inaamin mo na lumabag ka sa batas, sa labor law natin. Correct. At meron ng kaso sa dole. Ano yung sabihin may kaso sa dole? Nagdemanda sila sa'yo? Nagreklamo sa dole? Yung kakulangan po namin sa... Hindi. Nagreklamo sila sa dole? Tatawagan kong dole dahil kapag nagsinungaling ka ulit, pakukulong na kita, hindi na sa baba, kundi sa city jail na. Sa maniwala Ayun. kasi hindi. May notice Kasama yung mister mo. May notice of confidence City na jail. po kami sa dole No, po. no. Yung, di ba nag-violate ka? Opo. Okay. So dahil dyan sa violation na yan, ano yung natanggap mo mula sa dole? Ikaw ba ay pinuntahan ng dole? O nagreklamo ba sila sa dole kaya nakatanggap ka ng notice sa dole? Hindi, siya po dapat magsagot. Sagot. Sa totoo lang po, ramdam natin yung frustration ng ating mga senador dyan. Kasi grabe po yung ginawa nitong si Madam Franz. Grabe. Ibang klase po. Sagad-sagad. Ibang klase. Tulfo, how long will your questioning still? Naman po. Sir.
Your Honor. Answer that? Can you answer that? You're being assisted by your lawyer. Pwedeng pakisagot na. Nakikinig naman dito ang Department of Labor. Dito Attorney, si, sagot. ito po, si Director Satumba. Ako na magtanong sa labor. Ma'am Satumba. Ma'am sa tumba, yan. Director, meron Dole, po dole. siyang natanggap daw na notice for violation ata from labor. Ano nag-trigger po noon? Bakit po siya nakatanggap? Okay, thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Nung malaman po namin yung kwento ni Ma'am LV, nag-moto proprio po na inspection ang Dolly Mimaropa, ang field office namin noong August 11, at pinag-submit po ng mga proof of compliance yung ating mga employers, no, kasi base sa findings ay yun nga po, wala silang records do sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS Pag-ibig at PhilHealth sa worker, 13th month pay, lahat po ng mga benefits, no. At yung nakaschedule po ito, Your Honor, ng 2 mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang DOLE. September 12 Grabe. po, hindi sila sumipot, wala pong, at September 19 po, ang pangalawang conference. Pagkatapos ng 2 conference na yun po ay magka-issue Okay, ng so in compliance short, order. lahat ng empleyado nila ay walang benefits. At sinadya Okay. nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hearing. Opo. Okay. So far, ano po lumito sa inyo? Sa mga empleyado po dyan na nanonood, na empleyado sa palengke, kasambahay, o ano pa man ang trabaho nyo sa mga amo nyo, kung wala po kayong SS Pag-ibig, tanongin nyo po sila dahil ano po sila, require po sila na kuhanan po kayo ng SSS tsaka Pag-ibig or kung anumang klaseng benefits yan na rene-require ng ating pamahalaan. No? Karapatan nyo po yun. Kung sino man pong nanonood sa atin ngayon na mga tendera o ano pa man trabaho nyo, tanongin nyo po yung mga employer nyo kung meron kayong SS Pag-ibig. Investigasyon. Pero sir, ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yon. Kasi Right. sila, baka po yung iba ay wala na nung time na yon eh. Pero Okay. hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila So anong violation? Doon sa violation nila, anong kaparusahan Bayad na multa. ang ipapataw after na ma-complete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung Oo. dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan. At yun Pagka katulong o empleyado, pagka merong pinagnakawan nyo yung amo nyo o may nakuha kayong gamit kahit hindi totoo, kulong kayo. Pero pagka yung mga amo nyo hindi binayaran yung benepisyo nyo, multa lang Okay, sila. kailangan Compute. Galing. And then, anong parusa? Galing. Anong parusa? Anong parusa? Pulsa. Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito stupid law. Qualified, sandali lang po. Sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo Totoo. nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Saan ba? Absuelto na. Correct. Di ba? Correct. Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano pang pagnanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero Correct, si correct. amo, Ramdam. nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo, at kapag nalaman ng DOLE, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Yun na nga po sinasabi natin, no? Ganyan ka yung batas natin. Pagka yung mga empleyado napagbintangan o napag-initan, sasabihin nagnakaw, kulong. Sigurado, qualified theft. Pero pagka amo, hindi binayaran benepisyo, ayun, multa lang yan. Walang criminal record. This is a Baklas. big injustice to the poor. Injustice. See? Kaya Correct, tatanong correct. kita, anong parusa, Direktor? Sir, Gusto ko kulong. Kasi kung hindi, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to Baguhin come up natin. with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang makulong. And meron akong bill na qualified theft. Correct, correct. I mean, wage theft. Laban sa mga... Dapat kulong. Pabor po tayo dyan. Ay, by the way mga kababayan, no?
Yun po ang pag-uusapan natin ngayon sa comment section. Sang-ayon po ba kayo sa mga among di nagbabayad ng kanilang ng mga benepisyo ng kanilang mga empleyado? Pabor po ba kayo na dapat makulong sila? I-comment nyo lang po dyan sa comment Violations section. naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative fine. No, ibig sabihin, Hindi nga. yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Di nakikinig Kapag yung po si ma'am. amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron bang pagkakakulong? Kaya na, Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft na para itong mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali Correct, sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng Correct, kormang bagay Ayos po, ayos. na binibintang nila. Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at benepisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong. Pagbabayarin lang dole. Isoli mo lang yung Multa. pera, hindi mo, isoli mo lang yung pera ninakaw mo. Yung Yun na yun. sweldo ninakaw mo, pakisoli. Yung benepisyo ninakaw, pakisoli. Walang pagkakakulong. Wala na. Hindi patas ang batas. No. Correct. Mr. Estrada, would you like to interject? With You're the the, author of permission. the Kasambahay Law. With the permission of Senator Estrada. Senator Tulfo. Napaka-passionate We are ng ano na yun. here to investigate this maltreatment of this kasambahay named Aling LV in aid of legislation. Yes, In aid I of am legislation. the main author of Batas Kasambahay, and I am open to revise or to amend or to improve this Kasambahay bill. That is why I am thankful to the chairman of the Committee on Justice that he has conducted several hearings with regard to this to the maltreatment of Manang LV, and as what you said, Senator Tulfo, you are one with me in improving this Batas Kasambahay bill. That is why I, as the principal author of Kasambahay bill, admits that there are some loopholes in this bill. That is why I am open to amending or revising this particular bill. Thank you, Mr. Estrada. Ayos. Mr. Chair, not only dun sa mga kasambahay, maging sa mga trabahador, be that trabahador sa factory, trabahador sa security guard, factory worker, ganun eh. Kargador, lahat na. Tulfo, yung mga construction worker. Construction Construction worker. worker. Sabado, Sama na rin yan. Yes, pag nanakaw yun. Na, pati face mask. Hindi lang po Balita ko kasambahay. sinisingil. Hindi, ibahin face natin mask, kasi grabe hindi sila naman. kasama sa bahay. So, siguro that's a separate bill. Yeah, I know. What I'm trying to say in general, Senator Estrada, hindi lang yung sa kasambahay law, kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babaguhin, yun yung siguro babaguhin natin dahil maging yung sa mga factory worker, maging sa mga security agents, security guard, maging yung sa mga nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan. Lahat na. Ninanakawan po, even while we speak, libo-libo pong mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag nadiskubre later on ng dole na ninanakawan yung kanilang mga manggagawa, yung dole, inspection, and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabihin, isoli mo lang ninakaw mo sa iyong mga empleyado, and Yun na then, yun. tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko. Okay. Anyway, Mr. Chair, meron akong bill na pinapasa ngayon, yung wage theft, na ito mga katulad ni Mr. and Mrs. Ruiz, makukulong kayo. Dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga sweldo ng inyong mga pobreng kasambahay, kasama sa bahay, o ng iyong mga worker sa tindahan na turo ng abogado. Ayun na nga no, mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video na talagang nagigil itong si Senator Raffy Tulfo, no? Sa mga sasagot nitong dole, sasagot nitong si Franz Ruiz, at sa hindi pagbabayad ng mga benepisyo ng kasambahay, katrabaho, katulong nitong si Franz Ruiz, ng mga nagtatrabaho pa sa kanya, yung mga personalidad na dumalo dyan po sa nangyaring pagdinig dyan sa Senado. Kaugnay nga dyan sa pagmamaltrato nitong pamilya Ruiz dito kay Nanay Elvi Vergara. So Luis, mga kababayan, ang laging bill ng ating pinamamahal na Vice President, mahalin po natin ang Pilipinas.